Alright, so yan mga ka-TV, no, magandang araw po sa inyong lahat. Sa video natin ngayon ay tuturuan ko po kayo kung paano po kayo kumita dito kay FMCP Wallet. So ito po is bagong-bago pa lang to at kung wala pa kayo nito, make sure na stay tuned pa kayo kasi napaka-legit po talaga nito. At ito po yung ating payment proof na talagang pumasok po dito sa ating finance account. At the same time, withdraw ko na din po yan dun sa ating GCash at ang bilis lang po yung proseso. So stay tuned po kayo para mag-guide kayo kung paano po mag-register at kumita dito. So yan mga ka-TV, no, after nyo po maklik yung link dyan sa ating pin comments at sa ating description, ito po yung kasunod, no. Kailangan nyo lang po maglagay ng username, email at saka password and then confirm password. And dito naman po sa sponsor, ilagay nyo lang po yung refer code natin para buo tayo makapag-receive ng 2,500 FMC token or nasa $1.3 po siya sa ngayon. Okay? And after nyo po maklik yan, i-click nyo lang po itong register, no, once na fill upan nyo po yan. And dito naman is next na step is kailangan mag-download kayo nito sa Play Store, itong FMCP. I-search nyo lang po yan at lalabas lang po yan. And dito ilagay nyo lang po yung username na na-register nyo kanina, pati yung password na na-register nyo rin kanina doon sa link ng ginagamit ninyo. Ito po siya. Kailangan yung username is correct din, pati yung password para makapasok po kayo doon sa kanilang application. Okay, so dito naman proceed naman tayo dito sa step number 3. Once nakapag-login na kayo, ito po yung lalabas. So kailangan nyo lang po siyang i-verified. Okay, so dito na naman tayo sa step number 3. Kailangan meron kayong valid ID, no. Pwede naman kahit anong valid ID basta issued by the government. Okay, and dito po is kailangan nyo lang pong fill upan ito and make sure is 18 above po kayo. Okay, and dito naman po sa expiration date, no, katulad ng PhilHealth ID, National ID, wala po kasi yung expiration date. And dito sa kanilang option meron pong paglalagyan, so ilagay nyo lang po yan sa year 2100, kahit anong month at saka day, okay lang po siya, basta naka year 2100 po. Kahit wala namang expiration, lagyan nyo lang po siya para po ma-success yung pag-verify nyo dito. And dito naman po sa step number 5, kailangan nyo lang po mag-submit ng face verification nyo. Okay, make sure na hindi po blurred at hindi po madilim yung pagkakuha ng mukha ninyo bago nyo po siya i-submit. And once okay na po yan, i-submit nyo lang po siya and antayin nyo lang po yung verification nyo na maging successful. So nakalagay po dyan is pending verification. Okay, antayin nyo lang po siya ng 30 minutes or 24 hours. So yan mga ka-TV, no, after nyo po ma-verified ay pwede na po kayong makapag-invite dito. So i-click nyo lang po itong referral. Ayan, nasa homepage po tayo. I-click natin yung referral and dito po makikita nyo po dito ang inyong referral ID at saka referral link. So ito po yun, i-click nyo lang po itong copy icon na to. I-click nyo yan and then i-share nyo po siya sa inyong mga social media accounts. And pag na-verified po yung na-invite nyo, ay both po kayo makapag-receive ng 2,500 FMC token at nasa $1.3 po siya. Okay? And take note po, ang minimum withdrawal nila dito or minimum trade ay nasa $10 and yung fee po is nasa $3. So mas maigi is damihan nyo muna bago nyo po siya exchange or trade yung kinikita nyo ditong FMC. Okay? Dito naman po sa referral list, dito nyo po makita kung verified ba yung na-invite nyo or unverified. Okay? So sa akin, marami akong na-invite kaso yung iba is hindi pa po sila nag-proceed sa verification. So sayang. So ngayon, at meron na kasi tayong balance dito, tuturuan ko naman kayo kung paano po ma-trade yan or ma-withdraw papuntang Binance. So click natin yung wallet and dito po kung makikita nyo po sa aking spot account, meron po ako dito nga 33,000 na FMC token at saka nasa 40,000 yata yan and then sinisell ko po siya into pin kasi bumili po ako sa halagang $3 para lang po meron tayong pang gas fee mamaya. Okay, so ito po yung sa akin, so pwede ko na yung ma-trade or ma-withdraw kasi nga minimum withdrawal dito is $10 lang. So click natin yung trade and make sure po dito is naka FMC pair USDT po yan. Okay, and then since binta natin yan, click natin yung sell and dito naman po sa amount 100% lang natin yan and dito i-click natin yung price para maging successful na pag kiniklik natin yung sell. Okay, so ayan, successful na po siya. So balik tayo dito sa wallet. Okay, and dito naman po sa spot account natin, kung makita nyo po is nawala na po yung FMC natin, napalitan na po siya ng USDT. So ngayon is once na trade nyo na tapos wala pa kayong pin balance dyan, ang gagawin nyo lang po is punta ulit kayo sa trade and i-click nyo lang po itong
2 arrow na ito, and then i-search nyo lang dito si Pain, okay, para makapagbili po kayo kasi kailangan nyo po ito mamaya once mag-withdraw po tayo, okay. So sa amount ilagay mo lang dyan, no, na 20. So since magbabuy tayo, click natin yung buy kasi nga hindi tayo magsisell, okay. Sa amount lagay nyo lang po dyan 20 at kailangan nyo lang pong bilhin yan sa halagang $3.3. Okay, yan po yung value niya sa ngayon. So hindi natin alam sa susunod na araw tataas pa yan or bababa. Okay, so since meron na tayong balance dyan, i-withdraw na natin to. Click natin yung withdraw, and dito po makita nyo po dito sa network, ayan, click natin yan. So tatlo lang po yung option dito, merong BEP20 or yung BNB Smart Chain at saka po Tron at ERC20. So alam naman natin na mahal po yung ERC20, so dito lang po tayo sa Tron or itong TRC20, at yung minimum nila dito ay nasa 10 USDT at saka yung network fee ay nasa 20 pin. So punta tayo sa Binance and i-click natin tong deposit, tapos dito i-search natin po si USDT. Okay, search natin dyan USDT, and then i-click lang natin yan USDT, and make sure yung network is naka Tron po siya or TRC20. So para po maging successful yung payment natin, make sure tama yan, okay. And then dito naman po sa address, i-paste lang natin dyan yung kinakopy natin kanina, and sa amount ilagay ko lang dito kung ilang amount ito, okay, 17.20. So click lang natin itong withdraw. So dito hindi ko makapag-withdraw kasi nga hindi ko pa na-set yung authenticator natin. So set ko muna, and then okay na po siya, na-set ko na. So click ko na itong withdraw, and dito kailangan ko lang i-click itong send code para magbigay sila ng OTP dun po sa ating email na nakaregister dito, and kunin lang natin and i-paste lang natin dyan lahat, and then click natin itong confirm. And once okay na, ganito po yung lalabas, active withdraw success. So ibig sabihin po nito ay complete na yung withdrawal request natin. So kung makita nyo po dyan, nawala na yung balance natin na USDT. So check natin dito sa ating transaction history. Ayan, click natin yan, and kung makita nyo po dito sa deposit history, wala pa tayong dinideposit dito na pera. So sariling sikap lang talaga yan, withdraw lang tayo, no. So dito sa withdraw, ay makita nyo po dyan na nakapag-withdraw po tayo ng 17 USDT. So i-click natin yan para makita po ninyo. Ayan, so success po siya, and i-check naman natin sa Binance. Kung makita nyo po dyan ay confirming na po siya. So yun mga ka-TV, diretso na tayo, isi-sell na natin to kasi nga ilang minuto is pumasok lang naman yan sa ating balance. So i-click natin tong transfer sa Binance natin, and dito po make sure i-click nyo po itong arrow na ito pag hindi po siya naging spot to funding, okay. Make sure spot wallet to funding, okay. So type natin dyan yung 17.2, and then confirm transfer, tapos okay, and ayan na, nawala na siya dito sa spot account natin, and click natin tong funding account. Kung makita nyo po dito ay nandito na siya. So ngayon click natin tong P2P, ibibenta na natin to papuntang GCash, okay. So dito makita nyo po dito sa P2P, meron pong option dyan, or pwede nating i-filter yung payment method at saka amount, and make sure po dito sa page na to na select nyo is P2P. Okay, click natin yung sell since magsisell naman tayo or magbibenta ng USDT papuntang GCash. And dito naman sa payment method, merong GCash at meron ding Maya. So pwede po GCash na lang tayo, and dito naman po sa amount, pwede nyo po siyang i-filter kung ilan lang po yung gusto nyo withdraw or amount na pwede nyo makita dito. So since dito malaman nyo yan kung legit at verified yung seller or buyer, no, make sure meron siyang maraming trade at saka meron naka-verified check para po secure yung payment natin, okay. So since okay na ako dyan, click ko na po yung sell and then all, tapos okay na po yung payment method natin. So click natin yung sell USDT, and i-chat mo lang siya, ibigay mo lang po yung GCash number mo at pati yung pangalan. So ayan, binabayaran niya tayo. So ngayon proceed na tayo sa payment receive, and then I have received the payment, then confirm release. Ayan, so kailangan lang natin ng another security verification para po ma-release na yung pera natin or USDT. Ayan, so successfully sold na po siya. So pwede ko na to screenshot as of payment proof. Ayan,
So yun mga ka-TV no, kung paano siya ma-withdraw dito from FMCP papuntang GCash, at napakadali lang po talaga. So kung wala pa kayo nito, pwede nyo po i-try kasi napaka-legit, and I hope nasundan nyo po itong tutorial natin. Hanggang dito lang po ito, and God bless and see you in my next video. Peace out.